At pahirapan nga po ang pagkapula ng sunog na yan sa bahagi ng Tutuban Mall. Diyan po yan sa May Divisoria, sa may lungsod ng Maynila. Malaking dagok ito sa mga nagtitinda roon. Lalo pat pumasok na ang tinatawag na mga bear months kung kailan unti-unti nang dumadaksa ang mga mamimili sa Divisoria. Excuse me po. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mike, nananatili sa Task Force Charlie ang alarma nitong nagaganap na sunog dito sa Tutuban Mall na nagsimula kanina pang madaling araw. Napasok na ng mga bumbero ang ilang bahagi ng mall pero problema pa rin nila ang napakakapal na usok. Makapal pa rin ang usok mula sa tatlong palapag na mall na mahigit 15 oras nang nasusunog. Tubig na may kasamang fire retardant foam ang gamit ng mga bumbero para mapula ang apoy. Hirap pa rin silang tukuyin ang mismong pinagmumula ng apoy dahil zero visibility sa loob ng gusali. Kahit ang mga may breathing apparatus, hirap makapasok dahil wala rin silang makita. Problema daw kasi sa operasyong ito ang mismong laman ng nasusunog na mall. Yung mga stalls na yan, below the ceiling, mayroon silang almost 1 meter na mezzanine na kung saan nandoon naka-stack yung mga paninda nila. Lalo mga tela, mga sapatos, na pag ito ay nababasa at lalagyan ng apoy, mausok talaga yan. So talagang si Manila Mayor Alfredo Lim, personal na nag-inspection dito. Nang makita ng ilang tenants ang alkalde, agad silang nagreklamo. Bakit daw hindi wasakin ang pader sa likurang bahagi ng mall para makuha ang kanilang mga paninda? Pero ayon sa alkalde, ipinauubayan na niya sa mga bumbero ang reklamo. Para na ang fire service, sila magbibigay ng permiso. Mas sila nakakaintindi. Alam mo, yung ordinary person, maaari sa paningin nila, dito dapat dumaan. Mas paniniwalaan ko ito sa fire service. Sila ang mga expert eh. Delikado po pagka winasak natin at magpapasukan yung mga bystanders o yung mga may-ari ng stalls, ay baka magkaroon ng stampede. So yun ang piniprevent natin. Kasi once na mabutas natin yan, hindi natin makontrol ang mga tao, magsisipasukan yan eh. So baka mas may madisgrasya. Pero ang ilang bahagi ng pader na nakuna ng GMA News, binutas na ng ilang tenant. Dahil hindi raw sila makapasok sa entrada, dito na sila dumaan para mailigtas ang kanilang mga paninda. Ang kakabit namang Tutuban Cluster Mall na nasa likod ng main building, umuusok na rin. Pero pinayagan na ng pamunuan ng ilang tenants na kunin ang kanilang mga paninda para hindi madamay. Nangingitim dahil sa usok ang ilan sa mga tela at damit na inilabas ng mga tenant. Sa iba pang bahagi ng main building, kita kung gaano kahirap ang operasyon ng mga bumbero. Lubhang napakadilim sa loob kahit may gamit ng malalakas na ilaw ang mga volunteer firefighters. Dagdag pa rito ang pagpupumilit ng ilang tenants na pumasok para kumuha ng kanilang mga paninda kahit kitang-kita ang makapal pa ring usok. Bago kumagat ang dilim kanina ay kanila lang bigla nang nagliyab ang harapang bahagi ng nasusunog na mall na kanina lang ay napakakapal nga ng usok. Ito ay dahil marami-rami nang nabasag na salamin ng mga bumbero at nakalabas na ang usok. Mas gusto ng mga bumbero ito para mabawasan ang usok sa loob ng mall at mapinpoint ang mismong pinagmumula ng apoy. Sa ganitong paraan ay mas madali daw itong maapula. Ayon sa mga bumbero, posibleng tumagal ang sunog na ito hanggat hindi tuluyang mapasok ang loob ng mall. Malaking dagok nga ito para sa mga may pwesto lalo't nagsimula ng Burr months kung saan nagiging malakas ang bentahan dito ng mga paninda. Ayon sa mga bumbero, sa ngayon ay maayos pa naman ang structural integrity ng gusali pero yan daw ang bagay na kanilang babantayan lalo pat tuloy-tuloy pa rin ang sunog sa loob ng tatlong palapag na gusali. Bukod dito, gusto ring tiyakin ng mga bumbero na hindi kumalat ang sa iba pang bahagi ng Tutuban Complex ang sunog na ito. Mike? Rafi, hanggang sa mga sandaling ito, apektado pa rin ba ang traffic sa Claro M. Recto at saka sa may Abad Santos, dyan sa may Divisoria? Tama Mike, makapal pa rin yung daloy ng trapiko dito dahil napakarami pa rin mga bumbero ang parot pa rito dito sa nasusunog na mall dahil tuloy-tuloy yung kanilang pagsusupply ng mga tubig. At isa rin sa nagpapasikip dito ay yung mga tenants na kumukuha ng kanilang mga paninda, hindi makapasok yung kanilang mga sasakyan dito sa malapit sa nasusunog na mall kung kaya't nakapark sa medyo malayo yung kanilang mga truck at dito na dinadala yung kanilang mga gamit, Mike. Rafi, kaya ako tinanong yung traffic sa Claro M. Recto at sa may Abad Santos, ang sabi ni Ma'am Gonzales ngayon lamang, baka raw tumagal ng hanggang 3 araw yung sunog na yan. Huwag naman sana ibig sabihin nun, 3 araw din magiging traffic o ganyan ang kalagayan ng traffic dyan sa may lugar na yan ng lungsod ng Manila, Rafi.
Lahat yan, Mike, ay magdidepende ngayong gabi kapag nagkaroon ng development dito sa loob ng mall. Kapag napasok at na-penetrate na ng tuloy ng mga bumbero ang loob ng mall, ay posibleng ma-pinpoint nila yung location ng sunog. At at that point, Mike, ay pwede na rin nailigtas na rin o naalis na rin ng mga tenants yung ilan sa kanilang mga paninda dito sa may labasan o labas na bahagi ng mall. At siguro na may mabawasan na yung mga tenant na nagpupunta rito. Bagamat marami pa rin mga miron na Mike na nagpupunta rito at nakikiosyoso dito sa nangyayaring sunog na napapasikip din dito sa kalye, Mike. Maraming salamat, Rafi Tima.